Let us worship our Lord. Amen. Sige, handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Pwede ba yung pinakamalakas na palakpak? Para po sa ating Panginoon. Come on, give Him praise. Give Him your best clap offering of praise. Come on. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. We give you praise, Lord. Come on, huwag mong ititigil yan. Amen. Lakasan mo yan. Yung the best para sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. We give you praise, Lord. Amen. Amen. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti dahil kasama natin ang Panginoon. Amen. Lahat po ay makakaya natin. Amen. Sino po yung naniniwala na dahil kasama niya ang Panginoon, makakaya niya? Pwede bang sumigaw ng malakas na hallelujah? Hallelujah! Isa pa po, hallelujah! Hallelujah! Yes! Sige, come on! Palakpakan mo ang iyong Panginoon. Amen! 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 Sa umaga po ito, hindi po tayo mahihiya. Amen! Bagkus, amen, tayo po'y magpupuri, sasayaw, aawit sa Panginoon because God deserves our praise and our worship. Amen. Sige po yung pinakamalakas na palakpak para po sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, God. Come on, give Him praise. Yes. Hallelujah. Oh, we give you praise, God. The power of your love run to my heart. Shame has lost its grip on me. Yes, Jesus. The glory of your cross shining on my soul. Grace has got a hold on me. From the rooftops, say I'm not ashamed of the one who saved my soul. Yes, God. I'm not ashamed of the one who saved my soul. This fire inside of me is burning for your name. Not ashamed, hey, hey. No, I'm not ashamed, hey, hey. Come on! Yes, Jesus! Kami sasayaw, papalakpak, magpupuri para sa iyo, Panginoon, Lord God. The flame is getting stronger. The flame's getting stronger. The song's playing louder. We can't hide His love away. Yes, huwag mo nang itago yan. Amen. It's not to fear now. Yes, God. Singing your power, we just take the doors away. From the rooftops, say, I'm not ashamed of the one who saved my soul. I'm not ashamed of the one who saved my soul. Oh, I'm not ashamed. I'm not ashamed of the one who saved my soul. I'm not ashamed of the one who saved my soul. This fire inside of me is burning for your name. I'm not ashamed. Hey, hey. No, I'm not ashamed. Hey, hey. Come on, give Him best clap. Yeah. Jesus, hallelujah. The flame, Lord God, patuloy mo pag-alapin, Panginoon. The flame's getting stronger. Songs playing louder. We can't hide His love away. Yes! Hallelujah! We're starting to fear now. Set us in your count. Jesus, take us all. Everybody now from the rooftop. Say, I'm not ashamed of the one who saved my soul. Hallelujah! I'm not ashamed of the one who saved my soul. Oh, I'm not ashamed. I'm not ashamed of the one who saved my soul. Hallelujah, God. Yes, Jesus. I'm not ashamed of the one who saved my soul. This fire inside of me is burning for your name. I'm not ashamed. Hey, hey. No, I'm not ashamed. Hey, hey, hey. Yeah. Come on, clap those hands. We will declare and we will shout, amen, at the top of our lungs. Everybody now. From the rooftops, say. From the rooftops, say. Yes. From the rooftops,
ashamed, I'm not ashamed. From the rooftops, say, from the rooftops, say, yes, come on. I'm not ashamed, now from the rooftops, say, yes, go. Say, from the rooftops, say, I'm not ashamed, I'm not ashamed. Come on. Yes, Jesus. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo, I'm not ashamed. I'm not ashamed of the one who saved my soul. Come on, we sing, I'm not ashamed of the one who saved my soul. Oh, I'm not ashamed. I'm not ashamed of the one who saved my soul. Hallelujah, hallelujah. I'm not ashamed of the one who saved my soul. This fire inside of me is burning for your name. I'm not ashamed. Hey, hey, no, I'm not ashamed. Hey, hey, no, I'm not ashamed. Hey, hey, no, I'm not ashamed. Hey, hey, hey. Yes, amen. Ready na po ba tayo? Amen. In 1, 2, 3, go! Hallelujah. We are ready for you, God. I'm not ashamed. Yes. Pwede mo bang ipalakpak yung kamay na yan? Amen. Nasa bahay ka man, nandito ka man ngayon. Amen. Itodo mo na yan para sa Panginoon. And together, we will shout the name of Yahweh. Dahil sa kanyang pangalan, amen, lahat ay nagbabago. Amen. Hallelujah, Jesus. Come on. Sabay-sabay po tayo, amen. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Tayo po lahat, amen. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. What we say? Yahweh, hallelujah. We give you praise, Yahweh. Oh, hallelujah. Yahweh, yes, God. Almighty God, we want to praise you for all the things you've done for us. You shed your blood, yes, God, to take away all my sins and shame. Oh Lord, to you be all the glory and the praise. We raise our head and shout your name. Yahweh, oh, oh, oh. Great are you, Lord. Yahweh, great are you, Lord. Come on, we sing Yahweh. Yahweh, great are you, Lord. Yahweh, great are you, Lord. Yahweh, unfailing God. Yes, God. We want to thank you for your unending love for us, your promises. Tinutupad mo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa aming buhay, Panginoon. Lord, ibigay mo yung papuri na yan para sa Panginoon. To you be all the glory and the praise. Yes! We raise our hands and shout your name. Yahweh, oh, 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 great are you, Lord. Hallelujah. Great are you, Lord. Yahweh.
We give you worship, Lord God. Yes, Lord, this morning, this day, this life, Lord, it is about you, God. It is about you, Jesus. It's about your goodness. It's about your faithfulness, Lord God. And thank you, Jesus. Dahil ang bawat isa ay dinako mo ngayon sa iyong presensya, God. Sa online man, Panginoon, maging kami nandito na sa church, Lord God. We believe, Lord, that your presence, our Yahweh, is with us today, Lord God. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Lord. Acts chapter 4, verse 12 says, there is no one else who has the power to save us, for there is only one name to whom God has given authority by which we must experience salvation. That is the name of Jesus. Amen. At the mention of His name, hell trembles. Satan flees. Sin is defeated. Captives are set free. Fear gives way to peace. Hopelessness is swallowed up in victory. The name of Jesus gives love to the despised, comfort to the lonely, freedom to the prisoner, healing to the sick, and life to the dying. Amen. Whatever it is na meron tayo today sa umagang ito, I pray the Lord that we serve and we worship will meet us, because He is our comforter. He is our Savior. He is our Redeemer, our provider, our friend. And today, let us put our hearts, our life into the presence of the Lord as we declare ang Kanyang pangalan, sambahin ang Kanyang pangalan sa umagang ito. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, we give you praise. Oh, we give you praise. Oh, Jesus, God. Oh, Jesus, Lord. Oh, your presence is here. Your presence is here, Lord. Oh, hallelujah, God. And you're here with the grace of the Savior, with the heart of the Father. You're all we need. And you're here with the hands of the healer, with the power of the Spirit. You're all we need. Come on, we declare you're here, God. And you're here with the grace of the Savior, with the heart of the Father. You're all we need. And you're here with the hands of the healer, with the power of the Spirit. You're all we need. At the mention of your name, every chain will break. I know everything will change in Jesus. Just a whisper of your name will silence wind and waves at the mention of your name. Come on, declare it sa iyong pamilya, sa iyong buhay, sa iyong trabaho sa umagang ito. And you're here, you're the provider.
And all I ever needed, Jesus, you supply. Oh Lord, and you're here with wonder-working power, and everything you breathe on is coming back to life. Ooh, at the mention of your name, every chain will break. I know everything will change. And Jesus, just a whisper of your name will silence wind and waves. At the mention of your name, at the mention of your name, every chain will break. I know everything will change. And Jesus, just a whisper of your name will silence wind and waves at the mention of your name. Yes, God, we believe, Lord, you are our provider, God. And you're here, you're the provider. And all I ever needed, Jesus, you supply. Yes, Lord, we believe, God, you're here with wonder-working power. And everything you breathe on is coming back to life. Come on, we sing at the mention of your name. Yes, God, every chain will break. Yes, God, oh, every chain will break. Jesus, just a whisper of your name. Come on, gamitin mo yung kapangyarihan ng Panginoon, even at the mention of His name. Hallelujah, God, at the mention of your name, Jesus, God. Come on, break it, break every chain sa iyong pamilya, sa iyong buhay. Hallelujah. Just a whisper of your name, yes, will silence wind and wave at the mention of your name. At the mention of your name, yes, God, every chain will break. I know everything will change. Yes, Jesus, just a whisper of your name. Come on, the Spirit of God is here. Sambahin mo siya, ibigay mo yung the best mo. Napapuri sa Panginoon. Hallelujah. At the mention of your name. Come on, sing it. Every chain will break. Believe it, paniwalaan mo yan, even. Yes, God. Jesus, just a whisper of your name will silence wind and waves at the mention of your name. You are my strength, you are my anchor, you never fail. Yes, God. You are my hope. Yes, ikaw ang aming pag-asa, Panginoon.
every chain will break. I know everything will change. In Jesus, just a whisper of your name will silence wind and wave. Yeah, at the mention of your name, at the mention of your name, every chain will break. I know everything will change. Jesus, Lord Jesus, just a whisper of your name will silence wind and waves. At the mention of your name, you are my strength, Lord. You are my strength. You are my anchor. You never, yes God, hindi kami matitinaw, Panginoon. Hallelujah. Emmanuel, you are my strength. You are my anchor. You never fail. Come on, deklara mo yan. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, sa inyo ko ako nagtitiwala, Panginoon. You are my strength. You are my anchor. You never fail. You are my hope. You will deliver. You declare spirit, spirit break out. Wasakin mo lahat, amen. Break our walls down. Spirit, spirit break out. Yes, Lord. Break our walls down. Spirit break
see, God, your kingdom here, Lord. On earth, as it is in heaven, Lord God, Jesus. We give you praise, Lord. We give you praise, God. We give you praise, Lord Jesus. Oh, rababababa. Oh, rababababa. Oh, rababababa. Jesus, God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, we give you praise, for you are good. You are good, God. Oh, hallelujah. We give you praise, God. We give you praise, Lord. We give you praise, God. Hallelujah, Jesus. First Chronicles chapter 29 verse 11 says, yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted. You are exalted, Lord. You are exalted, God, as head over all, Lord. We give you praise, God. Kinikilala ka namin, aming hari, Lord. We exalt your name, God. We lift your name up, Lord. As you increase, Lord, your people, God, will humble, Lord. As you lifted up, Panginoon, Lord God, your people will humble themselves, Lord God. Because you are exalted from heaven and earth, Lord God, Jesus. And we pray, God, as today, as we receive your words, Lord, continue to change us, continue to meet us, Panginoon. Patuloy, Panginoon, Lord God, baguhin mong bawat isa, Lord God. Meet us, give us the rema, Lord God, that we want, that we need in our lives, Lord God, as we go on sa aming pamumuhay, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Lord God. To you all the glory and honor and praises, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Good morning po. Welcome po sa ating second service sa umaga pong ito. Kanina pong 7 o'clock tayo po ay, yun po yung ating first service. At salamat sa Lord dahil tayo po ay malapit na yung Pasko. Ilang araw na lang Pasko na po. Kaya salamat sa Panginoon. Nais nating batiin ang ating mga kapatid na nandyan po sa bless sa worship natin kanina, sa ating praise and worship. Kayo ba'y na-bless? Mukhang hindi malungkot Kayo ba'y pinagpala? Amen, amen. Alam niyo ho, sa mga nakaraan, sabihin na natin taon na itong taon na to ay yung pandemic na to ay talagang nagdulot sa atin ng napaka-challenging sa ating mga buhay. Very, very challenging sa bawat isa sa atin. At alam niyo ho, araw-araw sa ating pagising, lahat ng mga negatibo, lahat ng mga pangit ay atin pong makikita sa mapapanood sa television, makikita sa ating mga pagbabrowse sa ating mga cellphone, makikita po natin, puro lahat ay nakakalungkot na mga balita at mga negatibong mga balita. Kaya alam nyo, para sa akin, sa atin pong pagtawid, ilang araw na lang po sa atin pong pagtawid sa taong pong ito, I think enough of this, yung tinatawag natin na toxicity sa ating mga buhay, dahil ako po'y naniniwala na there are still stories of faith na dapat ay ating ma-experience, marinig, makita sa mga oras na to, kwento ng pagbabago, kwento ng pag-aayos, kwento ng transformation, at kwento ng pag-asa na pwede nating maranasan, pwede nating ma-extend sa mga kaibigan, kaanak natin, maging sa ating mga kababayan dito po sa bayan ng Magalang. Kaya ako po ay naniniwala na sa kabila ng pandemic crisis po sa ating bansa,
our mission still possible po. Our mission still possible sa mga panahon pong ito. Kaya ako po ay ang akin pong encouragement, ang aking panalangin ay sa maikling mga araw na tayo po ay mayroon itong 2020 na to. Yes, halos yung buong 2020 natin ay na-consume ng pandemic crisis. Tayo po ay nagkanya-kanya, dahil sa home community quarantine. Tayo po ay hindi bati-bati dahil po sa home community quarantine. Marami po ang nawalan ng trabaho, marami ang nawalan ng hanap buhay, marami ang struggling financially, at yun po ay sana sa atin pagtawid sa 2021, bago po tayo tumawid ay magkaroon tayo ng mga bagong kwento, kwento ng pag-asa, kwento ng pananampalataya, kwento ng transformation, kwento ng pagpapala, kwento na kung saan may mga tao na napagpala sa ating mga buhay sa kabila po ng pandemic crisis. Kaya ako ho, sa araw pong ito, nais kong sabihin sa inyo, our mission still possible po sa mga ilang huling araw po ng 2020 na to. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin sa oras pong ito. Amang Diyos na makapangyarihan, salamat po sa iyong pag-iingat sa amin sa loob ng 8 buwan, almost 8 months, Panginoon. Maraming salamat sa pag-iingat niyo po sa amin. Maraming salamat, Lord, na sinustain niyo po kami, hindi niyo po kami pinabayaan, Panginoon. At maraming salamat dahil kasama ka namin sa gitna ng pandemic crisis na to. Marami din pong salamat dahil patuloy naming naririnig ang iyong mga salita. Patuloy kaming nakakapunta sa church. Patuloy kaming nakakasama namin ang aming mga kapatid na nandyan sa kanilang mga tahanan sa pamagitan ng live streaming, Panginoon. And so, Lord, as we receive your word today, speak to us, Lord. Individually, speak to us, O God. Handa kaming makinig, handa naming tanggapin ang iyong mga salita sa oras pong ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Sige ho, palakpakan natin ang Panginoon. Kapatid, kung nandyan ka sa iyong tahanan, kasama ka namin sa live streaming, pwede nyo pong isulat po sa inyong comment section, I am ready to receive the word ng ating Panginoon sa oras pong ito. Matthew chapter 28 po, verse 18, ganito pong pagkasabi, Then Jesus came to them and said, sabi niya po, all authority, sabi niya, in heaven and on earth has been given to me. Again, uulitin ko ho. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Pansinin niyo po ang sabi ni Jesus, lahat ng authority sa langit, lahat ng authority sa lupa ay ibinigay sa ating Panginoong Hesukristo. In other words po, lahat ng authority na mayroon ang tao ay napakahalaga na maunawaan natin na nararapat po na mag-submit sa authority ng ating Panginoong Hesukristo. In other words, kapag hindi po tayo hindi natin natutunan na mag-submit sa authority ng ating Panginoon, something is missing, something is wrong with our life. Yan po yung pinakamahalaga. So authority, alam niyo, sa loob ng tahanan, ang may authority na binigay ng Panginoon ay ang mga magulang. Sa loob ng eskwelahan, ang may authority na ibinigay ay nasa mga guro at maging sa principal. Sa ating gobyerno, may authority po na ibinigay sa kanila na nararapat na ang bawat mamamayan ay magpasakop, sumunod po. Laging mayroong authority. Pero lahat ng mga nabanggit kong authority at hindi pa nabanggit, lahat po yan, sabi ni Jesus, ay ibinigay sa Kanya. Kaya lahat tayo ay nararapat na magpasakop, mag-submit sa authority ng ating Panginoon. Again, ulitin po natin, sabi ni Jesus, all authority in heaven and on earth has been given to me. Kaya nang matapos ni Jesus sabihin yon sa verse 19, kaya ang sabi ni Jesus, sabi niya, therefore, go and make disciples
of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey. Obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very ends of this age, sabi ni Jesus. Kaya napakahalaga po na makita natin, ang sabi ni Jesus, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay sa akin, at dahil ibinigay sa akin, nararapat na kung anumang may authority na mayroon ka, dapat mapapasakop sa akin. At sabi ni Jesus, dahil lahat ng authority ay nasa akin, inaatasan ko kayo. Kaya kapatid, kung tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, mayroon kang misyon sa buhay. Nag-i-exist tayo dahil may misyon tayo sa buhay. May misyon ka, may misyon ako sa mga panahong ito. Now, nais ko pong tingnan lang po natin ang verse 19 at saka yung verse 20 po, kasi napakahalaga po ito. Kung mapapansin niyo po sa verse 19, sa verse 20 po, may mga paulit-ulit po dong mababasa natin na sa English grammar po natin, yung tawag po natin doon ay mga verb, action word po, yung mga nakikita po natin dyan. Ang tanong lang po ay ganito, what is the primary verb sa verse 19 at saka sa 20? Yan, diba? Ano ba ang primary verb? Kasi mahalaga po ito na makita natin. At bakit ko ito ipinapakita sa inyo? Kasi sa translation po sa Greek, may importansya po ito, kaya ipinapakita ko po sa inyo ito. So, ang primary verb po, o kaya tawag natin dyan ay main verb po, sa verse 19 at 20, ay ito lang po yan. Make disciples. Make disciples. Kaya kapag nakita natin kanina yung word na going, yung word na baptizing, yung word na teaching, yan, kaya ang tanong ay, how to make disciples, di ba? How to make disciples? By going. You go in order to make disciples. How to make disciples? By baptizing them. How to make disciples? By teaching them. Teaching them. Kaya, yung tatlo na yan, ang tawag po dyan, yung going, yung baptizing, at maging yung teaching po, ang tawag po dyan ay, sa Greek po, ay ang tawag po nila dyan ay verbal participle. Nang ibig sabihin, itong tatlo na to, sinusuportahan po nila yung main verb. Kaya sila po ay nagkaroon ng making disciple o kaya nagkaroon ang isang simbahan ng Lord, ng mga disipulo, kasi may humayo, may umalis, may nag-go, may nagbaptize, may nag-teaching, may nagturo po. Kaya nagkaroon po ng mga disciples. Ako personally, sa umaga pong ito, nais ko pong magpasalamat sa atin pong mga C2S leaders. Sila po talaga ang susi po kung bakit marami po ang nakakilala sa Panginoon dahil sa kanilang pagpupunyagi na mag-go. Ika nga, So maraming nakakilala sa Panginoon. In fact, kung atin pong tingnan ang mga report po natin bago po magka-pandemic crisis po sa bansa natin, mayroon pong mahigit 600 na mga tao ang nailapit po natin. Yung talagang physical nailapit po natin, nadala natin sa simbahan, mga 3-4 na beses na pumunta dito, tapos na disciples. At ang kagandahan po, kung mapapansin nyo po, ilang libo din po, ilang libo din na mga tracts na Jesus died to give you life, ang naibigay natin at napalaganap po natin sa buong, actually hindi lang po sa buong Magalang, maging sa ibang mga karatig na bayan. At yun po ay talagang dahil sa pagpupunyagi ng ating mga C2S leaders. Dahil po tayo ay may mga C2S group, kaya po kung bakit tayo po ay may mga disciples na kagaya ninyo at yung iba ay kasama natin sa pamagitan po ng live streaming. Kung hindi nyo po alam, ang atin pong Christian Life Development Program, yung atin pong coordinator ay si Ate Lovely Jimenez, yung kanila pong CLDP, Christian Life Development Program 1, 2, and 3 ay patuloy po. In fact, yung CLDP 3, sila po ay nasa-Zoom para po mag-aaral. At yun po ay nakakatuwa na makikita natin na talagang
patuloy sa kabila ng pandemic crisis, patuloy po na ginagawa natin ang pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Kaya lang ho, mahalaga na maunawaan natin na talagang ito ang misyon mo, misyon ko, misyon natin bilang mga anak ng ating Panginoon. So again, babalikan po natin, what is our mission? What is your mission? Sa mga panahon na to, our mission is the Great Commission. And what is the Great Commission? To make disciples. Yan. To make disciples. Kaya kapatid, yung katabi mo na yan, ay missionary yan. Lingkod ng Diyos yan. May assignment yan. At yung assignment niya ay galing mismo sa ating Panginoong Hesukristo. And so what is our mission, our assignment is the Great Commission. And what is the Great Commission is to make disciple sa mga panahon pong ito. Kaya napakahalaga po yun. Kaya ang encouragement ko po sa bawat isa sa atin, sa kabila na mayroong pandemic crisis, sa kabila na maraming ay talagang struggling sa mga panahon na to, sana po, kapatid, ang encouragement ko, sana walang dapat makapigil na kahit sino at kahit ano sa misyon ni Lord sa buhay mo. Sana po, walang makapigil na kahit sino at kahit ano sa misyon ni Lord sa buhay mo. Kung naaalala po ninyo ng nakaraang 2 linggo, ay akin pong isinyer sa inyo ang Book of James chapter 1, tapos yung last Sunday, yung Hebrews chapter 12. Kasi gusto ko pong ipakita sa inyo na ang gusto ng Lord, ang Kristiyano ay mananagumpay. Let's face the reality. Habang po tayo ay nandito sa mundo, susuong po tayo sa iba't ibang mga problema at suliranin. Mga pagsubok sa pamilya, pagsubok sa pananalapi, haharap tayo sa mga iba't ibang mga suliranin sa buhay. At ang purpose po noon ay para ikaw at ako ay talagang magiging isang matibay na lingkod ng Diyos. Nang makita ni Satan na ibinigay mo ang buhay mo kay Jesus, nang makita ni Satan na isinuko mo ang buhay mo at sinabi mo, Lord, paglilingkuran kita. Ikaw po ay nasa listahan na ni Satanas na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para ikaw po ay mawalay sa presensya ng ating Amang Diyos. Kaya lahat ng problema, lahat ng pagsubok ay ibabato niya sa iyo. At mind you, alam niyo ho, hindi siya magbibigay ng pagsubok sa atin na madali lang. Hindi siya magbibigay ng problema sa atin na easy to get. Hindi po ganon. Kasi gusto niya tayong i-prevent sa mission natin. Kaya alam niyo, mahalaga na maunawaan natin na kahit sino, kahit ano, dapat huwag kang papayag, kapatid, na matigil ang mission mo, ang paglilingkod mo sa Panginoon dahil lang sa mga bagay na yan. Isa-isip mo na lahat ng yan ay magiging instrument para tayo po ay magamit ng Panginoon. In fact, kailangan po natin tandaan, you cannot minister to people about problems that you cannot overcome. Opo. Kaya ka may problema sa pamilya, kasi kapag na-overcome mo yan, magiging epektibo kang lingkod ng Diyos. Kaya may problema sa pananalapi, kasi kapag na-overcome mo yung problema sa pananalapi, magiging epektibong lingkod ka ng Diyos. Yung mga epektibong lingkod ng Diyos ay yung mga taong dumaan sa katakot-takot na mga pagsubok, problema at suliranin sa buhay, pero nagtagumpay. Sila po yung mga epektibong lingkod ng Diyos. Kung walang pagsubok, ano yung kwento na maikwento natin sa iba? Diba? Pag walang napagtagumpayan sa buhay, anong kwento ang pwede nating ikwento sa iba? Pwedeng kwento na walang kwenta. Pero
kaya ang buhay natin ay maikwento natin at mayroong kwenta ang buhay natin kasi dumaan tayo sa katakot-takot na mga pagsubok, dumaan tayo sa mga mabibigat na mga suliranin, pero napagtagumpayan natin. Then, pag nakita ni Lord yun, magiging epektibong lingkod niya tayo. Kaya ang encouragement ko sana, kahit sino, kahit ano, huwag kang papayag na ang misyon mo ma-abort. Huwag kang papayag na hindi mo magawa ang ipinapagawa sa iyo ng ating Panginoon. Now, again, ang tanong, bakit si Jesus, napaka-particular siya pagdating sa making disciples? Bakit si Jesus, yung mindset niya na nandito sa mundo, paulit-ulit niyang sinasabi sa mga disciples niya, at yung objective lamang ni Jesus ay ituro sa kanyang mga disciples, at yun din ang mungkahi niya sa mga disciples niya, na ituro ng mga disciples niya, yung to make disciples. Alam niyo ho, ito nakita ko to eh. Bago po akong naging pastor ninyo dito po sa Magalang, ako po ay nagpastor sa Iloilo. Ako rin po ay dinako ng Panginoon ng mga ilang buwan sa Mindanao, nagpastor po doon. At of course, dito po, tumagal talaga ako dito sa Luzon, lalo tigit sa Angeles City. At ito po ang nakikita ko. Pag wala po ito, pag hindi natin ito sinunod, ito ang nakikita ko po. Maraming mga tao na nasa loob ng simbahan dahil po hindi talaga sila na disciple, paatin-atin lang po sila, hindi po nabago ang kanilang mga buhay. Dati, na hindi pa sila nag-church, nagwiwiting, nang nag-church na, nagwiwiting pa rin. Dati, nang hindi pa sila nag-church, may bisyo. Nang nag-church, may bisyo pa rin. Bakit po? Kasi hindi na-disciple. Kaya yung karanasan ko po, na unawaan ko si Jesus, kung bakit napakahalaga kay Jesus yung discipleship. Kasi ho, sa pamagitan ng pagdi-discipleship, talagang ang tao ay maturuan. Ang tao ay magabayan. Ang tao ay mailapit ng tudo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yun ang napakahalaga na makita natin kung bakit mayroong discipleship. Kasi ho, bakit nga naman, paano ka gagamitin ni Lord sa ibang tao kung ang buhay mo ay hindi maayos? Diba? Marami sa atin, iniiyak mo yung asawa mo, iniiyak mo yung pamilya mo, iniiyak mo yung kaibigan mo. Marami sa atin, iniiyak natin sila para makakilala sila sa Panginoon. Pero alam nyo, minsan, kahit ano pang gagawin natin sa kanila, kung hindi nila nakikita ang totoong Kristo sa buhay natin. 'Di ba? Sa loob lang ng tahanan, puro kasabong, ibang Kristo ang makikita nila. Puro lang kayo sabong, 'di ba? Sagutan dito, balibag doon, 'di ba? Sigawan dito. Ibang Kristo ang makikita nila. Kristo ng sa pula at saka sa puti 'yon. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin, bakit may discipleship? Bakit ang Church of God Magalang ang focus natin to make disciples? Bakit ito yung battle cry natin? Bakit dapat nga ang encouragement sa atin patuloy na ingatan ng kalusugan, mag-ingat pa rin dahil nandiyan ang COVID? Yes po. In fact, nandiyan pa rin po yung COVID eh. Pero bakit po napakahalaga na maunawaan po natin ito? Bakit ito yung encouragement? Bakit ito ang mensahe sa atin ng Lord? Kasi una po, huwag tayong papayag na matapos ang taong ito na hindi natin magawa ang ipinapagawa sa atin ng Diyos. Tanong ko ho, ilan po sa inyo ang hindi pumapayag na kahit may pandemic crisis tayo, walang breakthrough sa buhay mo? Sumigaw ng amen. Yung nagnanais na magkaroon ng breakthrough. Talagang yung iba, break lang, pastor, walang through. Talagang walang usog yun kapag break lang. Kaya alam nyo, mahalaga na maunawaan natin. Kalooban ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng pag-angat, pag-unlad. Pero alam nyo, kailangan ilalagay natin ang ating mga sarili sa isang tamang lugar, tamang posisyon, para tayo po ay talagang makausad, makaranas ng pag-angat,
Kasi ito naman ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya napakahalaga na maunawaan natin na ito yung ng Lord yung desire niya yung discipleship. Ito yung mission natin talaga, to win souls and make disciples. Kaya ito yung observation ko, kaya naghihirap ang buhay ng maraming Kristiyano. Bakit? Dahil nagsisimba nga, pero hindi naman sumusunod sa Diyos. Yes, every Sunday nandyan, pero ang buhay ay hindi mapagkakitaan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yes, tumataas ng kamay, nagpupuri, nagpapalakpak, pero ang buhay ay hindi mapagkakitaan. Si Kristo ay hindi nakikita sa kanilang mga buhay. Bakit ho? Kasi nga, hindi kasi na-disciple. Hindi na-disciple. Kaya napakahalaga po talaga yung discipleship. Kasi ang objective talaga natin kung bakit gusto natin ma-disciple ang bawat isa. Kasi gusto natin mag-create ng isang disciple na committed follower ni Christ. Pag ikaw ay committed follower ni Christ, palaban ka Hindi ka susuko sa problema Hindi ka aayaw Kasi nga, committed follower ka ni Christ, kagaya ng mga unang disciple ni Christ. Lagi natin tandaan, ang totoong sumusunod kay Lord ay mga taong may sinusunod. Pag follower ka, dapat may pinapalo ka Kaya ang mga tagasunod ni Kristo ay may mga taong sinusunod. Di ba? Kaya hindi pwede na wala Kasi yun ang follower Hindi ka pwedeng tawagin na follower of Christ tapos wala kang pinapalo sa ating mga buhay. Madalas, ito yung mithiin natin, di ba? Ito yung mithiin natin. Gusto nating makita na ang Pilipinas, ang bayan natin, ay mabago. Ito yung natin, ito yung iniiyak natin lagi sa Panginoon. Mabago ang bayan natin. Pero alam niyo, mga kapatid, pero mayroon ka bang taong inabot para mabago ang kanyang buhay? Mayroon ba? Kasi kung ang puso mo ay mithiin mo, sana matransform ang Pilipinas, bumuti ang Pilipinas, sipin niyo po, kung marami lang ang ma-born again. Di ba ang ganda sana ng bansa natin? Kung ma-born again lang ang mga tao. Kung mabago lang ang puso ng mga tao, ang ganda ng Pilipinas. Hindi naman mahirap ang Pilipinas May mga tao lang na pinapahirapan ang mga Pilipino. Nagpapahirap sa mga Pilipino. Kaya napakahalaga na kung ang puso mo ay pagnanais ng pagbabago ng bansa, dapat po ngayon pa lang simulan mo na umabot ng mga tao, ilapit sila sa Panginoon. Siyempre, simulan natin sa ating pamilya at sa ganun po sila ay talagang makakilala sa ating Panginoon. Kaya ano po ba ang priority natin? Kapatid, anong priority mo sa taong ito? Hulaan ko na. Mabayaran lahat ng utang. Yan ang priority mo sa taong ito. Hindi ka papayag. Siguro yun ang palagi mo pinapanalangin. Na sana pagtawid sa 2021, bayad na yung mga utang ko. Ano ang priority mo sa buhay? Yung iba siguro ang priority natin ay mula kay tatay, sa asawang babae, at sa lahat ng mga anak kay bunso, hindi sana magkasakit. Yan ang priority natin. Pwede po ba ako mag-suggest sa inyo na sana sa pagtawid natin sa 2021, sana magkaroon tayo ng top 3 priority natin. Yan. Top 3 priority. At ito yung ating, mula bukas ay ito ang ating ipagpipray. Diba? Pag sinabing top 3, siyempre 1, 2, at saka 3, diba?
Suggestion ko sana sa atin ay ganito, magkaroon ng top 3 priority. Sulat nyo yung 3 taong mahalaga sa inyo, malapit sa puso nyo. Pwede asawa mo. Pwede mga anak mo, 3. Sulat mong pangalan nila at simulan mo silang ipanalangin na makilala nila ang Panginoon. Makilala nila si Lord sa kanilang mga buhay. Top 3. Napakahalaga po yun. Pray. Panalangin natin sila na makakilala sila sa Panginoon. Pero hindi lang sila makakilala sana sa Panginoon sa ating pananalangin. Tayo mismo ay nagsisikap na mailapit sila sa Panginoon sa pamagitan. Sisimulan natin sa panalangin. Sulat ka ng 3 katao. Sulat mo sa cellphone mo. Araw-araw, pinagpipray mo. Asawa mo. Huwag mong panalangin na baguhin siya ng Diyos. Panalangin mo na makilala niya ang Panginoon sa buhay niya. 3 katao, sulat. At ang encouragement ko habang pinagpipray mo araw-araw ito, hanggat hindi mangyayari ang breakthrough, ibig sabihin, hanggat hindi siya makakilala sa Panginoon, huwag kang titigil sa pananalangin. Huwag kang titigil sa panalangin. Matapos man yung ating program patungkol dito, ikaw huwag kang titigil hanggat hindi magkaroon ng breakthrough sa buhay niya. Huwag kang titigil. Huwag na huwag mong tigilan. Alam niyo, itong mga nakaraang linggo, napapansin ko ng mga nakaraang linggo, ang pinag-uusapan na ay yung patungkol sa vaccine. Ramdaman naman natin yan na halos buong mundo naghihikahog na makagawa ng vaccine kasi gusto na talaga ng buong mundo na magiging normal ang buhay kasi nga ang ekonomiya ay bagsak, Maraming mga kababayan natin sa abroad na napauwi na, walang trabaho. Maraming mga tao, kababayan natin dito na walang trabaho. Talagang, ang dami talagang nawala ng trabaho, mga negosyo, lalo tigit yung mga maliliit na negosyo na talagang nagsara, ang dami, maliit, malaki, talagang small, medium, large na mga negosyo, talagang bumagsak, dahil nga sa pandemic crisis, ito po yung sitwasyon. Kaya lahat ng nasa isip ng tao, kailan dumating ang vaccine? Kailan dumating ang gamot ng COVID-19? Yun po ang nasa isip at puso ng mga tao. Kaya ang bukang bibig ng mga tao, pag may vaccine na, yan, nasa isip na agad ang letter B. Pag may vaccine na, nasa isip na agad yung letter T. Yung letter B, Baguio. Letter T, Tagaytay. Pag may vaccine na, letter B ulit, Bohol. Pag may vaccine na, di ba, letter D na naman, Davao. Yung mga nasa isip ng mga tao. Pag may vaccine na, balik na naman ulit sa letter B, Beach. Mga ganun na. Pag may vaccine na, letter Z na naman, Zambales. Pag may vaccine na, letter S na naman, Subic. Yun mga nasa isip ng tao. Pag may vaccine na, letter M na naman, Marquimol. Pag may vaccine na, di ba? S na naman at saka letter M, supermarket. Akala nyo SM, Pag may vaccine na, yun sa isip, pupunta na ako sa UK. Hindi, okay na, Pag may vaccine na, marami na namang night market kahit saan, may night market na naman, may okay na naman. Pag may vaccine na, ayan, yung nasa isip ng mga tao, puro lahat vaccine. Pag may vaccine na. Kapatid, nais kong sabihin ito sa bawat isa sa atin, at dito po ako mag-i-end. Talaga namang kailangan ng mundo ang vaccine laban sa COVID-19. Ilang milyon na ba ang na-infect nito sa buong mundo? Higit 1 milyon na ang namatay dahil sa COVID-19 virus na to. Dito sa Pilipinas, ilang libo na ang namatay dahil sa virus na to na COVID-19. Talaga namang kailangan ng mundo ng vaccine. Pero minsan ba sumagi sa isip nyo habang iniisip natin yung vaccine na to, naisip nyo na ba na
itong katawan nating lupa ay hindi naman talagang tayo to. Pag tayo po ay namatay, itong lupa na to ay babalik po ito sa alikabok. Yung totoong ikaw, yung totoong tayo, yung totoong hindi kayang ihambing sa mundo, sabi ni Jesus, what shall a profit a man if he gain the whole world? Imagine niyo po, buong mundo. Hindi po isang company lang. Yung iba magpakamatay, makuha lang ang isang company. Yung iba magpakamatay, talaga namang tatagain yung kapatid. Susuntukin yung kapatid, makuha lang ang kapiranggot na lupa. Yung iba talagang kakalimutan na dugo niya yon, makuha lang niya yung isang ari-arian. Pero alam niyo ho, sabi ng Bible, what shall a profit a man if he gain the whole world? Buong mundo. But lost his own soul. Pambira, yung kaluluwa mo, mahalaga pa kaysa sa mundo. Walang binatbat yung central bank. Walang binatbat yung mga truck na ginto. Walang binatbat yung mga kayamanan sa iba't ibang bansa, compare, sabi ni Jesus, sa iyong kaluluwa. What shall a profit a man if he gain the whole world but lost his own soul? Ganon kahalaga yung asawa mo sa harapan ng Diyos. Ganon kahalaga yung mga kaanak mo sa harapan ng Diyos. Ganon kahalaga yung mga kaibigan natin sa harapan ng Diyos. Minsan, pag yung iba umaabot lang ng 20, mamamatay na. Yung iba aabot lang ng 30, mamamatay na. Mapalad ka na kapag umabot ka pa ng 60 sa mga panahon na to dahil nga sa mga kinakain natin. Mapalad na tayo. Pero assuming umabot ka pa ng 150 years, hindi pa rin po yun kayang ihambing sa sinatawag ng Bible na eternidad. Yung eternity. Yung eternity. Hindi pa rin yun kayang ihambing. Kasi ang eternity ay hindi lang 1,000 taon. Yung eternity na ino-offer sa iyo ng Lord, yung buhay na walang hanggan, hindi lang yun 2,000 taon. Hindi lang yan 10,000 taon. Imagine mo 10,000 taon. Gaano na kaya katagal? Ang tagal na nga ng 50 years eh. Di ba? Pero ang ino-offer ng Lord ay eternity. Eternity either to heaven or eternity either to hell. Yung mga mahal natin sa buhay. Bakit? May mission ka, kapatid. Kasi may mga pamilya tayo, may mga mahal tayo sa buhay na kailangan nila si Jesus sa buhay nila. Kung paano tayo ay nananalangin na sana ang mundo ay makadiscover na ng vaccine dahil hirap na ang mundo, hirap na tayo sa sitwasyon natin dahil sa COVID-19, how much more yung mga tao na na-infect dahil po sa kasalanan? Ang daming mga buhay ang nasira dahil sa kasalanan. Ang daming pamilya ang nawasak dahil sa kasalanan. Ang daming mga pangarap ang nawala dahil sa kasalanan because they were infected by sin. At ang kailangan nila yung gospel. Because the gospel, Jesus Christ, is the vaccine of sin. Bakit may mission tayo? Bakit ina-encourage ko kayo na huwag tayong papayag na matapos ang taon na to na hindi natin maibahagi ang salita ng Diyos sa mga mahal natin sa buhay, hindi tayo papayag na tatawid sa 2021 na hindi sila maabot, hindi natin maipakilala sa kanila si Kristo dahil nasa kamay mo ang mabuting balita. The gospel is the sin vaccine that the world desperately needs, and it's in our hands. It is in your hands. Kapatid, yung hinahanap natin,
yung inaantay natin na mga vaccine, pangsamantala lang yan ang maibigay niya sa buhay natin. Pero itong vaccine na nasa kamay mo, nasa kamay ko, nasa kamay natin lahat, kapag ito ay maiparating natin sa mga mahal natin sa buhay, it is about eternity. Eternity. And my prayer, ang panalangin ko po, ang panalangin ko sa bawat isa, let us not deprive those who need it. Perhaps your brothers, your sisters need it. Perhaps your parent, magulang mo, kailangan nila ito. Perhaps tatay, nanay, yung mga anak mo, kailangan nila ito. Perhaps yung kapitbahay mo, yung best friend mo, kailangan niya ito. Kailangan niya si Kristo sa mga panahon na to, at ikaw ang susi para sila'y makakilala sa Panginoon. Because today, the world are desperately needed Christ, because Christ is the answer. He is the answer. Si Jesus po, kasagutan sa suliranin ng mundo. Sobrang takot natin sa COVID-19 na nakaligtaan natin na mayroong mas matinding virus na matagal nang sumira, pumatay, nagwasak, nagnakaw ng mga pangarap, at yun yung kasalanan. But thanks be to God, because Jesus died at the cross of Calvary. Thanks be to God. Sa atin pong pagtayo sa oras na ito, let's just worship the Lord and listen to the Holy Spirit as He speak to us today. Just listen to the Holy Spirit. Here I am, here I stand, and Lord, my life is in your hands, and Lord, I'm longing to see your desires revealed in me. Here I am, here I stand, Lord, my life is in your hands, and Lord, I'm longing to see your desires revealed in me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Take my heart and take my life as a pleasing sacrifice, and all my dreams and all my plans, and Lord, I place them in your hands. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give
mga kapatid, maging sa mga kapatid natin, kaibigan na nasa live streaming sa oras pong ito na kasama natin. Lahat po tayo na nandito. Particular po tayo sa ating health sa mga panahon pong ito. Particular tayo sa ating safety at sa proteksyon ng ating pamilya sa mga panahong ito. Sa dami ba namang naging kwento ng karamdaman, kamatayan, at unexpected happenings wherein our lives are at stake sa mga panahong ito. Nakakapanlumo, nakakapanghina, emotionally, mentally, especially with our health sa mga panahon na to. Pero kapatid, kaibigan na nandito, maging nandyan sa live streaming, naisip nyo na rin po ba ang safety at protection ng iyong kaluluwa? Sabi ng 3 John 2, sabi ni John, "Beloved, I pray that all may go well with you, and that you may be in good health as it goes well with your soul." Yan po ang naging panalangin ni John sa mga panahon na yon, because many of us have good health, probably. Good health condition. But the case is not the same for our souls. Sana kung maganda ang ating kalusugan, ang ating pangangatawan, hindi dapat, higit dapat na mas maganda ang ating kaluluwa, sabi ni Juan. Why? Because our bodies, yung ating katawan, balang araw, ito po will be buried underground and will no longer be around, yung ating pong katawan. Our bodies will decay, but our soul will stay. That what made the soul so valuable, kagaya ng sinabi ko kanina, sabi ni Jesus. Yes, the time that we are living right now must awaken us to secure not just the health of our body, but to secure the health of our soul. Kumusta po ang relasyon mo sa Diyos? Kung sakaling kumatok ang kamatayan sa iyo sa mga oras na to, kung hindi man si kamatayan ang kumatok sa buhay mo sa mga oras na to, kung sakaling ang Panginoon ay biglang dumating sa mga oras na to, saan po kaya tutungo ang iyong kaluluwa? We give too much emphasis on the security of our bodies that most of the times we forgot na mayroong mas higit, at yun ang ating kaluluwa. Yung ating kaluluwa. Kung kakatok si kamatayan, saan kaya tutungo ang ating kaluluwa? Kung si kamatayan ay kumatok sa asawa mo, sa mga anak mo, sa magulang mo, sa pamilya mo, saan kaya pupunta ang iyong mga mahal sa buhay? Hindi kaya magiging huli na ang misyon mo? Hindi kaya balang araw tayo ay masisi na hindi natin nagampanan ang ating misyon sa mga panahong ito? Hindi kaya napabayaan natin ang panawagan ng Diyos, nakaligtaan natin ang pinakamahalaga na pinapagawa sa atin ng Panginoon? I pray na sana sa mga panahong ito, kagaya ng ating team, our mission still possible. Father, I pray in the name of Jesus. Lord, alam ko ho, we are in the urgency. Minsan, sa sobrang paghumaling namin sa mundo, sa katawan namin, sa sarili namin, nakaligtaan namin ang pinakamahalaga, ang aming kaluluwa.
nawalay kami sa presensya mo, napabayaan namin i-secured ang aming kaluluwa. Sa pagnanais namin na hindi kami magkasakit, inalagaan namin ang aming mga kalusugan, ang aming mga mahal sa buhay, nakaligtaan namin na mas higit sa kalusugan ng aming mga mahal sa buhay ay ang kanilang kaluluwa. Ang kanilang kaluluwa na hindi kayang pantayan ng mga bagay dito sa mundo. Kapatid, alam kong may asawa ka, alam kong may mga anak ka, alam kong may mga taong malapit sa puso mo sa oras na to. Marahil kapatid mo, pinsan mo, barkada mo. Sa iyong pagpikit ng iyong mata sa oras pong ito, why don't you pray for them? Why don't you pray for them na makilala nila ang Panginoon sa oras na to? Ba't di mo ipanalangin ang kapatid mo? Matiis mo, maatim mo, balang araw, ikaw na sa langit, sila na sa impyerno. Ikaw na sa presensya ng Diyos, sila ay nasa apoy. Why don't you spend just a few moments to pray for them sa oras pong ito? Ba't di mo sila ipanalangin? Pray. Pray for them sa oras na ito. Amang Diyos, narito kami sa oras pong ito, sa iyong harapan. Batid po namin na may mission ng bawat isa sa amin. Batid po namin na may pinapagawa ka sa amin. Batid po namin na nais mo na sa gitna ng pandemic crisis na to, hindi yung COVID-19 ang maging maingay, kundi ang pangalan mo ang mapaingay namin sa mga panahong ito. Narito ang aking mga kapatid at kaibigan, may mga kaanak sila. May mga pamilya sila na kailangan si Jesus sa kanilang mga buhay. Bigyan niyo po sila ng boldness na maibahagi ang ebanghelyo, maibahagi si Jesus sa kanila. Gamitin niyo po sila. Yes, God. Gamitin niyo po kami. Yes, Lord. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin. At kung sa ating kalagitnaan ay mayroon, marahil first time mong dumalo sa lugar na to, kapatid, baka kailangan mo si Jesus sa buhay mo. Sa mga nandyan sa live streaming, kapatid, baka kailangan mo si Jesus sa buhay mo. Si Jesus namatay, napako sa krus para sa iyo. Ang kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo ang siyang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ba't di mo buksan ang puso mo, tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas? At sa oras na ito, sumunod ka sa akin sa isang maikling panalangin. Sabihin mo, Jesus, sabihin mo, Jesus, pinaniwalaan ko na ikaw ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aking mga kasalanan. Sa araw na to, binubuksan ko ang puso ko. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Jesus, pagharian niyo po ako. Maghari ka sa buhay ko mula sa araw pong ito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you po. God bless po. Amen. Sige po, patuloy po tayo sa pagbibigay sa ating Panginoon sa oras na to. Habang iniintay po natin yung ating mga kasama na inahanda po yung ano. Gusto ko pong basahin sa inyo yung verse na to. From Proverbs, sabi po dito, from chapter 11, verse 24 to 25.
Verse 24, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Verse 25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Kung babasahin niyo po siya in other version, sabi po niya doon, if one person gives freely, he will he will become wealthy. So, sabi po doon sa verse na yon, yung kung binigay mo yung offering mo nang meron ka ngayon, hindi ka na-force, but you are doing it willingly, si Lord siya yung bala sa'yo na gagawin, payayamanin ka niya. Meron lang po akong gustong i-share sa inyo. If you are, kayo po ay familiar sa isang investment, sa stocks sa PSE, Philippine Stock Economy, I am investing sa isang kumpanya. So, sa pag-i-invest mo, there are times na mag-fluctuate yung depende sa performance ng company. So, kung magpa-perform siya na maganda, madadagdagan yung mo sa araw na yon, yung percentage ng yung magigain mo. Pero kung hindi, mababawasan siya. So, parang bang sugal siya na nagre-risk, meron siyang risk, hindi siya sugal, meron siyang risk na linalagay mo yung pera mo doon. Pero ako kasi nakita ko yung dahil nag-collapse yung market natin ngayon dahil sa pandemic, and then babawi yung Philippines next year. So yun yung inaabangan ko habang mababa yung price ng mga stocks, is mas maganda bumili ka ngayon. Pero yung gusto kong point dito is yung pag-i-invest natin sa Lord, yung sa kingdom ni Lord, yun yung hindi ka malugi, eka kumarog. Kasi kapag na tayo'y patuloy na nag-i-invest sa kingdom ni Lord, yung wealth natin na binibigay natin sa Kanya, dumodoble, nagtitriple, nagiging 100-folds. So I encourage everyone na patuloy po natin ibigay sa ating Panginoon yung ating mga tithes and offering, kasi alam ko po na si Lord, piniprepare niya lang yung right time na ibubuhos niya po yung pagpapala sa ating lahat. Kaya po, lahat tayo tumayo sa oras na to at sabay-sabay po tayong magdeklara. Amen. Sabayan niyo po ako. Ama, sa aking pagbibigay ngayon, ibibigay ko ang pinaka-the best na handog ko para sa iyo. Dahil ako ay naniniwala na kapag ako ay nagtanim ng sagana, ako din ay aani ng sagana. Binibigay ko ito na may kagalakan sa aking puso. At naniniwala ako na anumang pangangailangan ko sa aking pisikal, pinansyal, spiritual, at anumang aspeto ng aking buhay ay iyong pagkakaloob. Kailanman ay hindi ako magkukulangan. You are determined to establish your covenant to me. Kaya I have the power to get wealth and power to succeed as I continually sow my seed today. I believe and I receive in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, let us declare the blessing of the Lord ay aapaw. Amen. And we can be a blessing to others. Hallelujah. More than I could hope or dream of, you have poured your favor and faith. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. Let us declare, so blessed, I can say it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can say it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. You're more than enough for me. You're more than enough for me. You're more than enough for me. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Sige po, tayo po muli.
muling tumayo. Amen. Ayan. Tayo po'y patuloy sa presensya ng ating Panginoon. As we sing this song, as we declare this song, paniwalaan natin na ang kabutihan po ng ating Panginoon. The blessings of the Lord will come into our family po. Amen. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah, God. Lord bless you and keep you. 'Cause make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. We sing Amen. 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 And amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. To the Lord we sing. Amen. 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 Let your favor be done, Lord God, sa oras na to, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you.
Praise the Lord. Sige po, sa atin pong patuloy na paglapit sa Panginoon, taas po natin ating dalawang kamay sa oras pong ito. Come and just worship the Lord. Just worship the Lord. Kapatid, sa iyong pagtaas ng iyong dalawang kamay, sa oras na to, sa patuloy natin paglapit sa Panginoon, tanggapin po natin ang benediction ng Panginoon sa ating buhay at sa ating pamilya sa buong linggong papasok pong ito. Now, unto Him that is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto Him be the glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen and amen sa oras pong ito. Kapatid, tanggapin mo po itong deklarasyon ko, pagpalain at lingapin po kayo ng ating Panginoong Diyos kasama ang iyong buong pamilya, kabuhayan at ministeryo. Ang dugo ng Panginoong Hesus ang maglukob at magtanggol sa iyo at pangungunahan ka ng banal na Espiritu. Ang mapagpala mong buhay ay lalo pang mananagana, lalo kang uunlad, lalo kang aangat. At paniwalaan niyo po, ni kailanman hindi lalapit sa inyo yung virus na to, yung COVID-19 na to. I declare it in Jesus' name. Amen. 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 Amen, amen. Sige po, pwede po natin palakpakan natin, Panginoon, umaming ito. Sino po ang na-bless sa mensahe ng ating Panginoon? Sumigaw na malakas na, Hallelujah! Hallelujah! Sige po, bago po tayo lalabas sa bahay-samba ng ating Panginoon, pwede po natin muling awitan at ating purihan natin Panginoon sa umagang ito. Amen! Amen. Yes, God. Break of day, when hope we rise, when speak your name, we'll lift our eyes into our hearts, into your beat, where we walk, and there you'll be, with a fire in our eyes, a light's alight, your love untamed is blazing out, the streets will glow, forever bright, your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. Within me, wake within me, sure in my heart forever. You wake within me, sure in my heart forever. Pwede ba lang ibalak pa mga kamay na yun para sa Panginoon? Come on! With the fire in our eyes, a light's alight, your love untamed is blazing out. The streets will go forever bright. Your glory is breaking through the night. This you will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through it every day. You will never fade away. Your love is here to stay. One, I'm shining through it every day. Wake within me, you're in my heart forever. You wake within me, you're in my heart forever. Yes, God. Forever, forever, forever.
forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever. We know that you will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. Sige po, kawin ko sa bawat isa. God bless po. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in